Merong nag-file ng sworn opposition. Pagtutol. Sinumpaang pagtutol laban sa pagnanais ni Justice Secretary Remulla na maging ombudsman. So ito sinumpaan pa niya. Sinumpaang salaysay. Yung kanyang pagtutol. Oo. Mabigat ito. Yun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog at nandito na naman tayo. Meron tayong breaking news. Eto mga kababayan, oh. Magugulat kayo rito. Alam nyo ba si Secretary ng DOJ, Crispin Remulla o Boying Remulla mga kababayan? Di ba gustong-gusto niya maging ombudsman? Nung mga nakakaraan, mga kababayan, napabalita na disqualified siya sa kanyang aplikasyon dahil sa may mga kaso siya na dapat niyang kaharapin. Ngayon, ginawan nila ng paraan yon na yung mga kaso na yon ay maibasura nang sa ganun ay magkaroon siya ng clearance sa pagiging ombudsman mga kababayan. Kaya ngayon ay kasama na siya sa aplikante ng magiging ombudsman mga kababayan. Ang problema mga kababayan, eto, may malaking problema si Secretary Boying Remulla mga kababayan. Mayroong naglakas ng loob na reklamo. Parang reklamo na ito eh. At hindi lang basta reklamo o pagtutol pala, ang tamang term pala doon, pagtutol ng kanyang pagiging ombudsman mga kababayan. Ito ay pinanumpaan pa noong tumutol ng kanyang pagiging ombudsman. Ibig sabihin, ayaw ng taong ito na siya ay maging ombudsman. Sa dalawang dahilan lang, dalawa lang ang inilagay na dahilan kung bakit siya tumututol na may panunumpa sa pagiging ombudsman ni Secretary Boying Remulla mga kababayan. Gusto kong basahin sa inyo ito, pero mamaya mga kababayan ay mapapanood nyo sa video na ipapapanood ko po sa inyo sa programang Saganang Mamamayan sa Net25 News and Information mga kababayan ang pagtalakay ukol sa bagay na ito. Eto, basahin ko lang to ha. The blank. Di mo na sasabihin kung sino ha. Blank files sworn opposition against Secretary of Justice Remulla's Ombudsman bid. The sworn opposition highlighted Secretary Remulla's letter A, yung una, failure to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. Letter B, affirmation on Senator Erwin Tulfo's bending the law. It constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA. Mga kababayan, napakalakas ng loob nito. Yung nag-file ng sworn opposition tungkol dito sa bid ni Secretary Boying Remulla sa kanyang pagiging ombudsman mga kababayan. Gusto niyong malaman kung sino yon? Eto mga kababayan ha, sabay-sabay nating panoorin ang video nito. Crispin Remulla ay nagnanais na maging ombudsman. Yes, at siya naman talagang gustong-gusto niya. At binigyan siya ng clearance na, di ba? Oo. Dahil may kaso sa ombudsman eh. Ang latest ay binigyan siya ng clearance. Hindi, pero mapilad daw si Amy.
Oo, problema, nabigyan na ng clearance eh. Ah, ganun ba? Oo. Nako. Pero, Oh. eto ang bago. May bagong... Eto ang bago. ano daw yan? Pinayagan siya mag-ombudsman? Merong nag-file ng sworn opposition. Pagtutol. Sinumpa ang pagtutol laban sa pagnanais ni Justice Secretary Remulla na maging ombudsman. So ito'y sinumpaan pa niya. Sinumpa ang Yung salaysay. kanyang pagtutol. Oo. Mabigat ito. Alam mo ba kung ano mga dahilan? Dalawa lang ang binigay na dahilan. Kung bakit siya tumututol Oo. na maging ombudsman Eto. ito si Secretary Remulla. Tinututulan ko na si Secretary Crispin Remulla ng DOJ ay maging mahirang na ombudsman dahil sa dalawang bagay. Okay. Una, failure. Bigo. Kabiguan, oo. To demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. Okay. So, ibig sabihin nito, may mga pahayag ang Justice Secretary na hindi nakakaabot sa pamantayan na Ng publiko. na nangaayon sa batas. Legal kasi, required legal acumen and adherence to the standards of probity. Base dun sa kanyang mga sinabi. Ano ba yun? Ito, pangalawa. Kalagay din. Ano yun? Affirmation. Ibig sabihin, Pagsang-ayon. On Senator Erwin Tulfos bending the law. Nako! It constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. So yung pag-yes niya, yes sir. Mabigat pala ang implikasyon nun. Mabigat, oo. Oo nga, no? Kasi sinabi niya, bilang Justice Secretary, kagawaran ng hustisya, katarungan, sometimes, sabi niya, We have to bend the law para daw... to please the people. Isn't it right, Mr. Secretary? Yes, sir. Ayun. Yari sa doon. Doon siya ay, nako, mabigat pala talaga, no? Ha? Sige. So, yun ang dalawang mabigat na katwiran. Nung nag-file ng sinumpaang opposition. Parang may batayan, Hindi lang para, may batayan, Wala ka ba itatanong tungkol dyan? Yun ang gusto ko malaman, sino? Sino? Itong talagang sworn opposition. Oo. Sinumpaang pagtutol, Nelson. Sino? Sino yung tumutol na yan? Bigyan mo nga ako ng hula mo. Clue. Hula. Malamang Guess mga- who? Mga militanteng grupo yan. Militante. Kasi mga kalaban niya sa militanteng congressman. Alam mo, Jen, mula nang sinabi nila yung Bendalo, wala naman ako nakitang militanteng nagsabing mali yan. Bagay ko nga pala, no? Hindi. Parang sinabi nila, tama, let's bend the law. Lahat naman tayo. Ano yan? Malamang IBP. Kasi Integrated Bar of the Philippines nagbigay ng pahayag na tutol sila tutol sa sila Bendalo. dyan. Oo. Hindi yun ang nag-file ng opposition. Ano yan? Siguro ay PhilConsa, yung grupo ng Philippine Constitutional Association. Hindi, parang wala ding imik eh. Hindi pa sila ko ibo. Ewan ko kung tumututol sila. Mga malamang yan, retired judges. Retired Supreme Court judges na mga ganyan. Nagsalita sila na hindi nga tama yung Bendalo. Di ba, si Tihan? Pero ewan ko lang kung... Kasi pwede naman silang sumulat din sa JBC para sabihin din itong pahayag na ito. Pero hindi sila pa yung So wala yung sworn, hindi sila umabot sa ganyan. Hindi pa sila yan. Ako, nang-intriga ako dyan. Sino yung malakas ang loob na yan para banggain ng Justice Secretary. Justice Secretary. Na sinasabi natin. Sino? Tama ka sa malakas ang loob. Oho. Ito po ay tumutugon sa pangalang Rodante. Si Senador Rodante Marcoleta? Ayun, no? Totoo? Nako. Oho. Well, Nelson, hindi ko masisi si Senador Marcoleta sa bagay na yan. Pero kung lilingunin mo ang mga nakalipas na panahon, Nelson, maraming mga pagkakataong sparring partner yan. Yung dalawa na yan sa paglaban para sa paninindigan ng katarungan.
Di ba? Noong sila ay dalawang mababatas pa. Aha. Alam mo naman, yung laban nila, kahit na binatikos na marami, yung ABS-CBN issue. Maraming pinagsabahan. At tayo mismo na saksi. Saksi sa pagkakaibigan ng dalawang yan. Kaya lang, Jen, kapag ikaw ay lumilihis na sa tamang baybayin ng batas, ako man, kahit magkaibigan tayo, hindi kita sasamahan dyan. Ayun. Bahala ka dyan. Basta ako dito, kung sinasabi ng batas, dito lang tayo. Nga. Pero again, ang point ko lang, of all people, of all people, ay si Senador Rodante Marcoleta. Again, sabi ko nga sa inyo, ako personal, saksi ako sa mga pagkakaibigan ng dalawang yan. Pero tama ka rin, hindi ko mo tayo magkaibigan kapag ikaw ay may mga paglabag sa batas, gaya niyan, dapat ay naging maingat si Secretary Boying Rimulya sapagkat siya na po ay kalihim ng kagawar ng hustisya. Eto pa, Jen, ang mabigat dyan ha? Magiging ombudsman ka eh. Nga pala. Therefore, kung sakaling kumapipili. Halimbawa siya, ha? Yung ibig sabihin nito, kung ano ang stand mo ngayon, ayun, lalo na magiging stand mo pag ombudsman ka. Ibig sabihin, kapag ka ngayon nakikita mo, ay hindi, parang mga senador lang ang may kasalanan. parang ito lang ang pwedeng litisin. Pag naging ombudsman ka, yun din ang pananaw mo. Parang na-prejudge mo na eh. Diba? Alam mo, Nelson, kapag may mga katanungan tayo, diba, sabi nga nila, justice opinion, may mga opinion, legal opinion, diba, ng Department of Justice, malungkot. Ako, bilang isa, nalulungkot ako sa bagay na yan. Nalulungkot din na sa magkaibigan silang dalawa, pero doon sa punto ng katarungan, dapat talaga, manaig pa rin ang katarungan, Nelson. Tama ka. At sinusuportahan ko si Senador Rodante Marcoleta sa bagay na yan. Ako sa tingin ko, baka 10 beses siya pinag-isipang mabuti yan. Di ba? So, sa lahat ng mga abogado at asosasyon, Nelson, ay si Senador Marcoleta naglakas ng loob. At hindi kasi natin alam kung may nag-file pa eh. Kasi hindi naman natin makita yung mga opposition. Ito kasi nakita ko lang ito sa social media. May confirmation na ba? Baka naman... sa mismo account niya. Ganon? Mabigat nga. Nelson, kung yan po ang gagawin. Kasi sinumpaan niya yung kanyang pagtutol. Sworn affidavit. Yes. Opposition. Mabigat. Ewan ko lamang kung ito ikukonsidera ng BJC. JBC. Ako naman, Jen, baka kahit nga hindi yan sumulat sa Judicial and Bar Council, nakita naman nila yan sa mga balita, di ba? Bagay. Nanonood naman sila ng hearing eh. Makikita man nila na tumatango siya dun sa Bendalo eh. Yes sir, nag-yes sir pa, di ba? At yan ay naging malawak at napaka-viral na issue sa social media. Imposibleng hindi nila naalaman yan. Mabuti, hindi niya ginamit yung punto na yung sa Witness Protection Program. Yung sa, retribution ba yun? Palagay ko, mahaba siguro yung... Baka debatable issue yun. Dalawa lang yung binigay niya ritong dahilan. Bukod pa dyan yung sinasabi nila na sila daw yung judicial isa ba yung sa dating authority? Yung pagpapaalis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bagamat yun, ay ang kanyang DOJ Undersecretary ang nagpahayag nun eh. Desapa, diba? Sinabi niya, mali ka dyan. Dapat hindi naman eh. Hindi, tsaka ito kasi public hearing, talagang documented. So yun po mga kababayan, nakapanood natin yung video. Siya po si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Grabe, napakalakas ng loob, napakatapang. Wala namang ibang nakagagawa niyan eh, kundi si Senator Marcoleta lang. Yung mayroong lakas ng loob na kumontra, wala. Ang dami na niyang nagagawa ni Secretary Boying Rimulya na mga masasabi nating mga questionabling mga gawa. Lalo na dun sa Senate hearing, mga kababayan, ng Blue Ribbon, marami siyang mga ginagawa doon. Na katulad nga po yung nakakontent natin nung nakaraan, hindi pa natatapos yung hearing, inilalabas niya yung witness, dinadala sa opisina ng DOJ para di umano magsampa ng kaso, etc. etc.
pag sa pagbalik ng witness o testigo, meron ng kasamang script o kaya supplemental testimony na dagdag doon sa sinabi niyang una. Kaya maraming nagdududa po dito Kaya ako ay saludo. Salamat, Senator Marcoleta. At nandyan kayo para nang sa ganun itong mga taong ito na hindi naman dapat na maging ombudsman ay maharang at hindi dapat talaga. Napakaraming mga mamamayang mga Pilipino ayaw talaga. Ayaw po kay Secretary Boying Rimulya na siya ang maging ombudsman. Pakiramdaman po ninyo mga kababayan, ang sinasabi ng taong bayan talagang ayaw nila sa kanya, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, ang aming na-share sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood po sa atin. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyong lahat.